Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update natin para sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang southwest monsoon ang patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng bansa, habang nasa hilagang bahagi ng Philippine Area of Responsibility si Typhoon Dolphin. Para naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ang Typhoon Dolphin na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang sentro nito ay nasa 915 kilometers northeast of extreme northern Luzon. Taglay ni Dolphin ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugsong umaabot hanggang 190 kilometers per hour at kumikilos west-southwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Kahit nasa labas pa ito ng PAR, mahalaga ang presensya nito dahil kasabay ng aktibong southwest monsoon, malawak ang inaasahang pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ang pangunahing weather system na nagdadala ng ulan ngayon sa bansa ay ang southwest monsoon. Dahil sa tuloy-tuloy na pagpasok ng hanging may dalang moisture mula sa timog kanluran, mas nagiging maulan ang kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Sa ganitong setup, hindi lang simpleng maulap na panahon ang dapat asahan. May mga lugar na makakaranas ng monsoon rains, may iba namang occasional rains, at sa ilang bahagi ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring hindi sabay-sabay sa lahat ng lugar, pero kapag tumama ang mas aktibong rain bands sa isang probinsya, posibleng bumigat ang buhos at magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa. Unahin natin ang heavy rainfall outlook dahil ito ang pinakamahalagang bahagi ng weather situation sa mga susunod na araw. Mula ngayong araw ng August 8, inaasahan ng 100 to 200 millimeters na ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ito ay mataas na dami ng ulan at maaaring magdulot ng mas seryosong epekto, lalo na sa mga mabababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog at mga bahaging nasa paanan ng bundok. Kapag ang ganitong dami ng ulan ay bumagsak sa loob ng maraming oras, pwedeng mabilis umapaw ang tubig sa mga daluyan, mapuno ang mga drainage, at magkaroon ng flash floods sa mga lugar na sensitibo sa malakas na buhos. Sa parehong period, inaasahan naman ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, at Antique. Kahit mas mababa ito kaysa sa 100 to 200 millimeters na rainfall range, sapat pa rin ito para magdulot ng localized flooding at landslides, lalo na kung ang lupa ay basa na mula sa mga naunang pag-ulan. Sa Metro Manila at mga karatig probinsya, ang ganitong ulan ay maaaring magdulot ng pagbagal ng biyahe, pagtaas ng tubig sa mga mabababang kalsada, at abala sa oras ng pasukan o uwian. Sa Benguet, Abra, at iba pang matataas na lugar, mas dapat bantayan ang pagguho ng lupa dahil mas mabilis nagiging delikado ang mga slope kapag paulit-ulit ang buhos. Pagdating bukas, August 9, mas lalawak pa ang mga lugar na may mabigat na ulan. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Zambales, Bataan, at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, magpapatuloy ang malakas na ulan sa mga lugar na una nang kasama sa heavy rainfall outlook at madaragdagan pa ang mga probinsyang kailangang mag-ingat sa mas mataas na rainfall amount. Sa Ilocos Sur, La Union, Abra at Benguet, ang kombinasyon ng ulan at bulubunduking terrain ay maaaring magpataas ng banta ng landslides. Sa Zambales at Bataan, dahil parehong may baybaying lugar at kabundukan, kailangang bantayan ang pagbaha sa mababang bahagi at pagguho sa mga matataas na bahagi. Sa Occidental Mindoro, ang patuloy na pag-ulan sa magkakasunod na araw ay maaaring magpalala ng epekto sa mga lugar na malapit sa ilog at mga rutang madaling maapektuhan ng baha. Sa parehong period, inaasahan ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite at Batangas.
Malawak ang sakop nito mula Northern Luzon hanggang Central Luzon at bahagi ng Calabarzon. Sa mga lalawigang ito, hindi dapat maliitin ang pag-ulan kahit nasa moderate to heavy range lamang. Kapag ang buhos ay sasabay sa mataas na tubig sa mga ilog o sa mga drainage na hindi agad nakakapagpalabas ng tubig, maaaring magkaroon ng pagbaha kahit sa mga lugar na hindi karaniwang binabaha. Sa mga kabundukan ng Cordillera at mga matataas na bahagi ng Northern Luzon, ang rainfall range na ito ay sapat para magpataas ng landslide risk, lalo na kung may significant antecedent rainfall. Pagdating ng Sunday, magpapatuloy pa rin ang banta ng malakas na ulan. Inaasahan ang 100 to 200 millimeters sa Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet at Zambales. Sa mga lugar na ito, ang patuloy na pag-ulan sa loob ng ilang araw ay maaaring magdulot ng cumulative effect. Ibig sabihin, kahit hindi pinakamalakas ang isang partikular na buhos, ang kabuuang dami ng ulan mula sa naunang mga araw ay maaaring magpahina sa lupa, magpataas ng tubig sa ilog, at magdulot ng mas mabilis na pagbaha. Sa parehong period, inaasahan din ang 50 to 100 millimeters na ulan sa Ilocos Norte, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, at Occidental Mindoro. Mahalagang tandaan na ang forecast rainfall ay maaaring mas mataas pa sa mountainous at elevated areas. Sa mga lugar na nasa mataas na bahagi ng Cordillera, Ilocos at Central Luzon, mas maraming ulan ang maaaring maipon dahil sa terrain. Kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa kabundukan, mas madaling mabuo ang mas makakapal na ulap at mas malakas na buhos. Bukod pa rito, ang epekto sa ilang lugar ay maaaring lumala dahil sa significant antecedent rainfall. Ibig sabihin, kung ang isang lugar ay nabasa na ng mga naunang pag-ulan, mas mababa na ang kakayahan ng lupa na sumipsip ng panibagong tubig. Sa ganitong sitwasyon, mas mabilis mangyari ang pag-apaw ng ilog, pagbaha sa mababang lugar at pagguho sa mga slope. Sa forecast weather conditions, ang Occidental Mindoro, Zambales at Bataan ang inaasahang makakaranas ng monsoon rains dulot ng southwest monsoon. Sa mga lugar na ito, ang ulan ay maaaring maging mas madalas, mas malawak at mas mabigat kumpara sa mga lugar na occasional rains lamang ang inaasahan. Ang posibleng epekto ay flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy with at times intense rains. Sa Zambales at Bataan, mahalagang bantayan ang mga lugar na malapit sa bundok at mga komunidad na nasa mababang bahagi. Sa Occidental Mindoro, dahil nasa ilang period ito ng heavy rainfall outlook, mas dapat pagtuunan ng pansin ang mga lugar na malapit sa ilog, sapa, at mga baybaying komunidad na maaring maapektuhan ng pabalik-balik na buhos. Para naman sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Inaasahan ang occasional rains dulot pa rin ng southwest monsoon. Ang occasional rains ay maaaring humina at tumila sa ilang sandali, pero maaari ring bumalik depende sa pagpasok ng moisture at sa galaw ng monsoon rain bands. Sa Metro Manila at mga karatig lugar gaya ng Rizal, Cavite, Laguna at Batangas, ang epekto nito ay mas ramdam sa trapiko, biyahe at mabababang kalsada. Sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra at Benguet, mas mahalaga ang pagbabantay sa terrain dahil may mga lugar na mataas, matarik at sensitibo sa landslide kapag tuloy-tuloy ang ulan. Sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng trough ni Typhoon Dolphin. Ibig sabihin, kahit nasa labas pa ng PAR ang sentro ng bagyo, may bahagi ng kaniyang sirkulasyon or trough na maaring magdala ng ulap, ulan at thunderstorms sa dulong hilaga ng bansa. Sa mga islang ito, ang panahon ay maaaring mabilis magbago dahil exposed ang mga lugar sa bukas na dagat at sa daloy ng hangin mula sa paligid ng tropical cyclone. Kapag may thunderstorm, pwedeng magkaroon ng moderate to at times heavy rains, kaya may posibilidad pa rin ng flash floods o landslides sa mga sensitibong lugar. Mahalaga ring bantayan ang kondisyon ng dagat dahil ang mga isla ay mas direktang naaapektuhan ng pagbabago ng hangin at alon.
Para sa rest of Luzon at Visayas, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, hindi lang ang mga lugar na nasa pinakamabigat na rainfall outlook ang makakaranas ng ulan. Sa mas malawak na bahagi ng Luzon at Visayas, may posibilidad pa rin ng makakapal na ulap, panakanakang buhos, at thunderstorm activity. Ang mga pagulang ito ay maaring umabot sa moderate to at times heavy rains, kaya may banta pa rin ng flash floods at landslides sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog o nasa paanan ng bundok. Sa mga lalawigan na hindi direktang nasa 100 to 200 millimeters na outlook, mahalaga pa ring bantayan ang biglaang paglala ng ulan kapag may aktibong thunderstorm. Sa Mindanao, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ibig sabihin, hindi kasing lawak ng monsoon rains sa Luzon at Visayas ang inaasahang ulan dito, pero maaari pa ring magkaroon ng biglaang buhos lalo na sa hapon o gabi. Sa ganitong setup, maaaring magsimula ang araw na mainit o bahagyang maaliwalas, pero habang tumataas ang moisture at init sa paligid, posibleng mabuo ang thunderstorm clouds. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods or landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog o nasa matarik na bahagi ng lupa. Pagdating naman sa wind and coastal water conditions, sa extreme northern Luzon ay inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest to west. Ang coastal waters dito ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 2.5 hanggang 4.0 meters. Ibig sabihin, mas magiging maalon at mas delikado ang karagatan sa bahaging ito, lalo na para sa maliliit na sasakyang pandagat. Dahil malapit sa impluensya ng trough ni Dolphin ang Batanes at Babuyan Islands, maaaring maging mas malakas ang ihip ng hangin at mas mataas ang alon sa ilang bahagi. Sa ganitong sea condition, mahalaga ang higit na pag-iingat sa mga baybaying komunidad at sa mga may biyahe sa dagat. Sa Visayas at sa rest of Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.5 hanggang 3.0 meters. Ibig sabihin, hindi lang sa dulong hilaga magiging mas maalon ang karagatan. Sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas, maaaring makaranas ng mas malakas na ihip ng hangin at mas mataas na alon dahil sa aktibong southwest monsoon. Para sa mga mangingisda, motorista sa baybayin at mga biyaheng pandagat, mahalagang alamin ang aktual na kondisyon ng dagat bago bumiyahe. Kapag may kasabay na thunderstorm, maaaring pansamantalang lumala ang alon at bumaba ang visibility. Sa Mindanao, inaasahan din ang moderate to strong na hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough, na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 3.0 meters. Kahit localized thunderstorms ang pangunahing dahilan ng ulan sa malaking bahagi ng Mindanao, ang wind and sea condition ay nagpapakita na maaari pa ring maging maalon ang ilang baybayin. Sa mga lugar na nakaharap sa daloy ng hangin mula south to southwest, maaaring mas ramdam ang alon at bugso ng hangin. Sa pangkalahatan, ang kondisyon ng dagat sa buong bansa ay nangangailangan ng mas maingat na paglalayag dahil halos lahat ng pangunahing area ay nasa moderate to rough sea condition. Ngayon naman, tingnan natin ang latest tropical cyclone threat potential. Para sa week 1 mula August 6 hanggang August 12, si Typhoon Dolphin ay nananatili sa loob ng PMD at kumikilos northwestward patungo sa north of Taiwan. Ito ang pangunahing tropical cyclone sa mas malawak na rehiyon at patuloy na binabantayan dahil sa lakas nito at sa posibleng epekto sa daloy ng hangin sa paligid ng bansa. Bukod pa rito, may TC-like vortex or TCLV1 na inaasahang lilitaw over the northeastern portion ng PMD na may low to moderate likelihood of tropical cyclone formation during week 1. Sa madaling paliwanag, may isa pang posibleng area ng circulation sa mas hilagang silangang bahagi ng monitoring domain, pero hindi pa mataas ang kasiguraduhan na magiging tropical cyclone ito. Sa ganitong long-range outlook, mahalagang tingnan ang trend ng maingat. Hindi lahat ng TCLV ay nagiging bagyo,
Pero kapag may aktibong monsoon flow at may malalakas na system sa paligid, mas mahalaga ang patuloy na pag-obserba sa magiging pagbabago ng pattern. Para naman sa week 2, mula August 13 hanggang August 19, may indikasyon na maaaring mabuo ang TCLV2 over the northeastern portion ng PMD na may low likelihood of tropical cyclone formation. Ibig sabihin, kahit pagkatapos ng kasalukuyang active period, patuloy pa ring may posibilidad ng bagong circulation sa hilagang silangang bahagi ng monitoring domain. Mababa pa ang tiyansa ng formation, pero ipinapakita nito na nananatiling aktibo ang paligid ng Western Pacific at PMD. Sa ngayon, ang pinakamalapit at pinakamahalagang epekto sa bansa ay ang southwest monsoon na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, ilang bahagi ng Visayas at ilang lugar na kabilang sa heavy rainfall outlook.